Magandang araw po. Ang topic natin, design of concrete zigzag stairs. Yung mga hindi pamilyar, nadinig na ninyo ang ano ba ang kaibahan nito sa regular stair. Kung minsan may mga design ng architect, yung soffit ng stairs sumusunod doon sa steps, hindi siya flat. Yung tinatawag nating regular concrete stair, flat yung ilalim. Itong zigzag stairs, ginagamit natin sa pag magdi-design tayo ng bleacher. Applicable din ito. Yung analysis na gagawin natin, pati yung pagbabakal, mamaya makikita ninyo, parehas pwede nating i-apply sa zigzag stairs at saka sa bleachers. Pero itong example na ipakikita ko sa inyo, zigzag stairs. So meron akong drawing. Dalawa, nilagay ko rito. Yung nasa left, regular stair. Yung nasa right is zigzag stair. Dito, kitang-kita natin ang kaibahan. Yung sinabi ko kanina, yung regular at flat yung ilalim. Meron tayong throat. Mula doon sa corner ng step, papunta doon sa ilalim, yun yung tinatawag natin throat. Sa zigzag stairs, walang throat. Kasi sumunod yung soffit doon sa steps. Kung naka-angle siya, naka-angle din yung ilalim. So ano yung problema natin? Kaya sabi ko rito, complexities kung gagamit tayo ng zigzag stairs. Due to absence of throat leads to discontinuity of main bars. So maliwanag, ibig sabihin, kung dito sa flat soffit, meron tayong continuous rebar, dito hindi natin magagawa. Bakit? Kasi nagkakaroon siya ng changes ng direction. Magkakaroon ng interruption yung bakal natin, yung main bars. So meron tayong gagawing approach. Yun ang unique dito sa video na ito na ipakikita ko sa inyo. Panoorin po sana ninyo, tatapusin natin hanggang mula sa analysis hanggang sa pagbabakal. So number 2 bullets, sabi dito, it requires extra bars per thread. Yun nga, yung sinasabi ko. Dadating tayo sa point na ipapakita ko sa inyo yung detail kung paano natin babakalan yung every step. Number 3 bullet, comparatively material and labor expensive in terms of formworks and rebar fabrication. Natural, sumusunod tayo sa steps, mas matrabaho pagdating sa paglalagay ng formworks at saka pagpuputol ng bakal, pagpapabricate. Mas expensive itong zigzag stairs compare dun sa regular stairs. So, makikita natin dito, sabi ko, common structural analysis. Ito, structural analysis na, pero bakit ko sinabi common? Kasi mula dito sa umpisa, sa low diagram hanggang dito sa stress analysis, pwede natin gamitin in both flat or regular stairs or yung zigzag stairs. Kunyari, meron tayong normal force. Ano yung normal force? Ito yung dead load at saka yung live load. Meron tayo rito ginamit, factor natin, 1.2 dead load plus 1.6 live load. Standard po ito, Yung first number is 3.75. Ito yung weight ng concrete na may kasamang rebars. 3.75 kN per meter plus 1.2 yung finish. Plus yung mga railing, sinama ko na dyan. So, combine mo yung dalawa, multiply mo ng factor na 1.2. Yung sumunod na term is 4.8. Nasa NSCP ito, live load, ginamit natin. Yung stairs, multiplied by 1.6. Pakukuha natin is 13.62 kN meter. Pero dito, bakit naging 11.35? Kasi sabi ko, yung load niya is vertical. Pero kailangan natin i-analyze siya ng normal. Dahil itatayo natin siya, ipa-flat natin siya. Ito, pinakita ko yung expression, yung relation ng mga components. WN, yung normal force, ito yung relation niya. So, yung 13.62 magiging 11.35 kN per meter. Stress results, pinakita ko na sa inyo yung formula. Ito yung critical shear, yung isa naman, critical moment. Ito yung result ng diagram na sinasabi natin. Nasaan yung critical moment? Nandito sa dalawang dulo. Fixed and dead, nilock natin. Nakuha natin is 19.15 sa magkabilang dulo. Sa gitna, 9.57. Meron tayong positive bending. 9.57 kN meter. Natural, ang i-adapt natin yung mas malaki para sa design. Ito yung length. Let's say yung haba niya is 4.5 meters yung in-apply natin dito sa calculation natin. 4.5 meters. Kaya nakuha natin yung dalawang value nung shear at saka nung ultimate moment. Ito yung shear, 25.53 sa magkabilang dulo, sa magkabilang support. Pareho natin kailangan. Bending at saka yung shear. Yung sa shear, kailangan natin i-check yung thickness.
kung hindi siya mapuputol. So mamaya makikita natin yan. Sabi ko rito, thread detail stress assignment. Maglalagay na tayo ng loadings. Nung sinabi ko kanina, isusumi natin. Mag-isolate tayo ng typical thread. Dito po, in-isolate ko, no? In-isolate ko, makita nyo, L-shape. Ito yung typical thread. Ito yung ibabaw, yung run is 300 mm. Yung height ng step o yung rise is 150. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung soffit, hindi flat. Wala siyang throat. Ang nangyari, sumunod siya doon sa dimension o doon sa angle ng steps. Kaya meron siyang bali din doon sa ilalim. So, ang problema dito, nawalan siya ng throat. Natural, liliit yung depth. Yung effective depth na kung saan pipigilin niya yung moment na 19.15. Kaya kung makikita ninyo rito, yung red, nakalagay ko rito, no? Meron akong arrow na nilagay na gano'n. 19.15, ang tendency niya is baliin niya. Babaliin niya yan. Dito naman yung shear, at every segment, puputulin naman niya with that intensity of 25.53 kN. So yung dalawang yan, ire-resist niya yan. Kailangan. Lalagay natin, i-apply natin dun sa every typical threads na in-isolate natin. Ngayon, ano ang critical? Sabi natin, wala siyang throat. Although meron, pero hidden. Papakita natin. Paano natin makikita yung hidden throat? Mula dito sa ilalim, kung saan nagkaroon ng bali. Sa ilalim nung yung soffit na nagkaroon ng bali. Mula dito hanggang doon sa imaginary line. Paano natin makukuha yung imaginary line? Mula doon sa lower step, papunta ron sa higher step, mag-project kayo ng line. Okay po? And then, kunin mo yung distance, perpendicular distance mula dito hanggang doon sa corner. Ang effective depth, ima-minus mo yung rebar, yung center ng rebar, at saka yung clear cover. Let's say, 30 mm. Kaya makita nyo rito, 150. Let's say ito is 150. Ano po? 150. Tanggalin natin yung cover, at saka yung sentro ng rebar, that gives us 120 mm effective depth. Kailangan natin to para doon sa design ng flexure. Itong nakikita ninyo na green. So, every typical steps na hinighlight natin, magkakaroon tayo ng extra box. Itong kulay green. Kung ano yung nakita nyo rito, yan ang gagawin natin. Kailangan natin makompute yung diameter and then yung spacing. Although, magkakaroon ka pa rin ng continuous bar. Mamaya, pag nag-detail tayo, makakakita kayo ng detail na kung saan maghihiwalay yung extra at saka yung continuous. Pati yung mga nosing bar, pakikita natin. So, ito, i-zoom in ko ng konti. Makikita natin dito, sabi ko, apply bending. Ito yung flexure, formula. Kailangan natin may-apply yung D na kinumpute natin kanina. Ano nakuha natin? 120. Pinasok natin dito yung ultimate moment na 19.15. Direct substitution. Ilagay natin yung strength ng concrete, 21 MPa. And then 1 meter strip, 1,000. Yung na-compute natin na D, effective D, 120. Hindi natin alam yung W. Yung kailangan natin i-derive. Ngayon, pagka nag-substitute kayo ng mga value, madederive ninyo yung W. Makukompute ninyo yan. Ang lalabas dyan, quadratic equation. Ang nakuha ko is 0.073, yung value ng W. Kasi kailangan natin ipasok dito sa formula sa relation ng ρ equals W multiplied by F prime C Fy. So, pag nakuha natin yan, pinasok natin itong 0.073. So, makukuha natin yung value ng ρ. Kaya sabi ko dito, thus, ρ equals 0.0055. Kasi, ito ang kailangan natin. Ito ang kailangan natin para makompute natin yung bakal. Wild rebar. Main bar, ano po? Main, sabi ko. Equals 0.0055 yon. Multiplied by 1,000, 1 meter strip, times 120, yung effective D. Ang required na bakal for every meter is 660 square millimeters. Sabi ko, use 16 millimeter diameter. Kung gagamit ka ng 16 millimeter diameter, ang magiging spacing niya, base sa requirement na 660 square millimeter, gagamit ka ng 16 millimeter, kakailanganin mo ng 200 millimeter on center. Yung green na ipinakita ko sa inyo kanina, yung extra bar. Pero basahin nyo to, sabi ko, note, alternate, continuous, and extra. Alternate.
Mamaya makikita ninyo sa detailing. Bakit ko sinabing alternate, continuous, and extra. Transverse or thread rebar. Ang ginamit natin rito, sabi ko, area secondary, ano, yung secondary po, ano? Area secondary equals 0.002. Nasa NSCP rin ito, thread area. Ano yung thread area? Ito, yung typical section ng thread. 300 by 150. Ang sinasabi natin dito na transverse, yung tatlong dots na yan, longitudinal yan, longitudinal bars yan. So, thread area equals, ito, no, 67,500 square millimeter. So, kung gusto nating malaman kung ilang piraso, kung gagamit tayo ng 10 mm, 3 times 78 square millimeter per diameter 10 will give us 234 square millimeters. Mas malaki siya sa requirement. 135 square millimeter lang, ano? Kaya pwede mong gamitin yung tatlong longitudinal bar. And then yung nosing bar, use diameter 10 at 300 mm on center. Minimum requirement. Dito pinakikita natin sa key plan. Magkahiwalay po yan, ano? Longitudinal bar, ito naman yung nosing bar. Ang spacing niya, 10 mm at 300 mm on center. Ito yung configuration ng nosing bar. Ito naman yung figure ng tatlong piraso kung saan natin ilalagay yung transverse bar natin. Detailings. Yung grid na dinesign natin kanina, nilagay ko rito, extra 16 mm diameter at 400 on center. Ngayon, maaaring sabihin niyo, akala ko ba sabi mo 200 on center. Meron tayong note na sinabi kanina, sabi ko, alternate extra and continuous bar. Ito yung continuous bar, yung red. Kaya pinag-iba ko yung kulay para hindi kayo maguluhan, no? Tuloy-tuloy yan, walang putol. But natural, pagdating do sa point na kulang na yung bakal, kung saan siya umabot, maglalagay ka ng splicing, itutuloy mo uli yung continuous bar. No? Kung mapapansin niyo, ito 400, oh, pareho. 400. Mag-alternate silang dalawa. Kaya 400, yung isa 400 din, mag-alternate yung continuous at saka yung extra. Kaya magkakaroon sila ng spacing na 200 on center. Continuous bar, and then yung extra bar. Nakita niyo yung mga putol? Yan yung mga extra bar. Ngayon nilagay na rin natin dito yung pinakita ko kanina, yung nosing bar at saka yung transverse bar. Ito yung transverse bar. Yan, yung mga bilog, transverse bar yan, pahaba yan. And then yung nosing bar, ito naman. So makikita niyo rito, no, yung talagang detail, no, yung mga putol natin, yung mga hook pa yan sa dulo. And then yung extra bars natin na kulay green, hanggang doon paabutin natin. Nakabali siya. Natural, nakadikit siya dito sa continuous, magkatabi silang dalawa. So yun yung completion ng topic natin for zigzag stairs. Again, ulitin ko po, no? Itong analysis and design na ginawa natin, pwede rin ninyong gamitin ito, concept na ito, para sa mga bleachers. Kung magdi-design kayo ng bleacher, ginagamit sa mga stadium. Like and share lang po kung nagustuhan ninyo yung topic natin at kita tayo uli sa susunod. God bless.